Ito ang pinakamataas na tulay sa Pilipinas. At hindi alam ng karamihan ang mga kakaibang kwento sa likod nito. Habang kinakausap ko ang mga lokal, may mga bagay akong narinig na hindi ko inaasahan. Ang hindi ko malimot yung paggawa namin dito. At habang mas lalo kong nakikilala ang lugar na to, mas marami rin akong natutuklasan. Ano nga ba ang kwentong nakakabit sa tulay na to? Tara, alamin natin. Hindi namin alam kung saan kami mapapunta. Sige bro, sige. Bro, saan kayo? Unang kanto, kumanan ba kayo? Sa dulo bro, medyo medyo may bangin pero kasya naman yung sasakyan natin. Medyo gumilid lang kayo pa kaliwa. Hindi kasya, Bray. Wag na, pumunta, magagasgasan yung kotse mo. Bago ako pumunta sa pinakamataas na tulay sa Pilipinas, may isa muna kaming lugar na gustong puntahan. At base pa lang sa daan, mukhang hindi magiging madali ang pagpunta namin dito. Oy, Paway, kumanan. Hindi ko tanda. Ano ba sabi kanina? Sabi Paway, kumanan. Ang masama niya, wala tayo internet pa. Pwede magtanong, dito ba yung, ano ba yun? Lagoon, Blue Lagoon. May lakarin pa yon? Mga 15 minutes, mga ganon. Sige, thank you. So ito, merong ano dyan, bangin. Grabe itong dinadaanan natin, oh. Bro, Oy. patan mo nga ako, bro. Wait. Teka lang. Bro. Alanganin oh, baka maano ka. Kaya kung makikita nyo, bangin itong gilid na oh. Sige, diretso. Sige. Okay na. Hindi pala basta-basta ang daan papuntang Blue Lagoon. Sabi ng mga lokal, masikip raw ang daan. Pero tinuloy pa rin namin. Pinilit daw. Ano bro, game? Sige, pag hindi na kaya, doon tayo minto. Tapos lakarin na lang natin. Oh, pasya oh. Kaya tayo. Teka lang. Wait. Nandito tayo sa kalagitnaan ng gubat. Tingnan natin kung all goods at kung sulit ang ating nilakbay papunta dito. Sabi ng mga lokal, may lalakarin pa daw na 15 minutes pero sinabi ko sa kanila 5 minutes lang. So yan, let's go. Check natin. Dito yung maliligaw. Parang 5 minutes lang naman yun yata ang gagapang tayo sa bundok. 5 minutes lang, kaya. Ayun, kasama natin ang mga lokal. Hi. Baka may bating ka ulit, boss. Baka may shoutout ka. Shoutout. Bago adventure na naman tayo. Kung saan na naman tayo nakakapunta. Oh, gubat na gubat oh. Mga coral stone oh. Ibig sabihin, lubog to dati. No? Wait, 5 minutes na, beto naman lakarin. Nilalugan ko yung boy dun sa kabila. Sabi ni Boy P. Ha? 15 minutes? Sabi 5 minutes. Ito ba yun? Parang iba. Iba sa picture no? Oo. Parang iba yung napunta natin eh no? Ito yata, Bantayan nakalagay oh. Bantayan Blue Lagoon. Nakarating na kami sa Blue Lagoon. Maganda sana ang lugar. Kaso, mukhang napabayaan na. Ito na yung Bantayan Blue Lagoon. Kaming kalat oh. Oh, sayang. Ang ganda pa naman. Ito malalim na ano. Ay, hanggang saan to? Malampas tayo eh. Hindi, dalawa kasi Blue Lagoon eh. Isa ito pati yun. Yun yata yung may malayong ano. Yun yung may malayong ano. Hindi, malapit lang yun. Malapit lang nakarin yun. Ay, hanggang saan malapit. Scam tong ginawa mo eh. Scam to. Matapos namin bisitahin ang Blue Lagoon, tumuloy na kami sa biyahe papuntang Agas-Agas Bridge. Bago namin tumarating, dadaan muna kami sa San Juanico Bridge. Dati itong San Juanico Bridge ay yung pinakamahabang bridge sa Pilipinas. Pero ang pinakamahabang bridge na ngayon sa Pilipinas ay yung sa Cebu. First time ko makadaan dito. Let's go! Ganda! Inabot na kami ng dilim. Kaya nagpalipas muna kami ng gabi sa Leyte.
Kinabukasan, tumuloy na kami sa lugar na sadya namin pupuntahan. Ang pinakamataas na tulay sa Pilipinas. Ayun, makatapos ng mga ilang minutong biyahe, nakarating na kami dito sa Agas-Agas Bridge. Alamin natin ang istorya. Meron na rin tayong mga nakausap na taga dito, mga lokal na matagal lang naninirahan dito sa Agas-Agas Bridge. Ang sabi nila, tinawag na Agas-Agas Bridge to kasi malakas ang agas, kumbaga agos ng tubig sa ilalim. Gitawag yung agas-agas kasi marami yung tubig dumadaan sa bukid. Ayun, kaya tinayo itong Agas-Agas Bridge kasi lagi nga daw naglalandslide dito at nahihirapan tumawid yung mga motorsiklo at mga sakyan sa ilalim nito. Kadamihan nagtanong dito bakit may tulay na dito. Ang dahilan kasi yung palaging maglandslide, may daming tao diyang na natabunan, pati motor, hanggang inano doon sa sapa. Yan, sisilipin natin yung ilalim. Nakakatakot. Sa unang tingin pa lang, ramdam na agad kung gaano to kataas. Halos 89 meters ang taas ng tulay na to mula sa ibaba o halos kasing taas ng isang 25 palapag na gusali. Kaya naman hanggang ngayon, kinikilala pa rin to bilang pinakamataas na tulay sa Pilipinas. Mamaya mag-i-interview tayo ng lokal dito kasi mas alam nila yung history nito, kung ano yung mga kwento dito kasi hindi naman lahat ay nasa internet. Mas iba pa rin talaga kapag mga lokal yung mga nakausap mo at matatagal nang nakatira dito sa malapit sa Agas-Agas Bridge. At bukod sa taas nito, umabot din sa 350 meters ang haba ng tulay na to. Kaya habang binabaybay ko to, mas lalo kong naiisip kung gaano kalaking proyekto ang ginawa rito. Ngayon ko lang na-realize na kung gaano kataas to nung nakatungtong na ako sa ibabaw. Nakikita ko ang mga landslide na paunti-unti rin na napunta sa bandang ibaba. Ayun ay isa, ayun pa yung pangalawa. Gusto ko rin marinig ang istorya ng mga lokal na nakakatira dito malapit sa Agas-Agas Bridge kung ano pa yung mga istoryang hindi nalalaman ng karamihan. At dito, may isang bagay silang sinabi na hindi ko inaasahan. Mayroon na nga nagtubok sa tulay. May tumalon na po. May tumalon, 4. Yung una, buntis, yung babae. Buntis po. Oo. Yung pangalawa, lalaki, tumalon. Tumalon din po. Tumalon din. 4 na din ang tumalon. Patumba din, mga 12 years na. Matagal na po. Matagal na. Kung may mabigat kang pinagdaraanan, huwag kang matakot humingi ng tulong. Yung tinapon dyan na babae dyan sa baba. Oo. Habang naghahabal kasi ako Yun ang hindi namin malilimutan dito kasi aabot ng alas 7 ng gabi, wala nang dadaan nga motorista kasi natatakot kasi tawag lang magbumulto Kahit sinong driver kasama ko, talagang mayroon. Pero sa ngayon nga na na yung tulay, na bago na, medyo nawala na. Dami na ding dumadaan, may ilaw na, kaya wala na. Sa kabutihang palad, matagal na panahon na rin na lumipas mula na nangyari ang ilan sa mga kwentong yun. Pero sa pagbisita ko dito, hindi takot ang naramdaman ko, kundi paghanga sa ganda ng lugar na to. Ngayon, isa to sa pinakasikat na landmark dito sa Leyte. Sa mga taga dito, hindi lang ito basta isang tourist spot. Sobrang daming tao rin ang natulungan itong bridge na to. At isa ito sa pag-unlad dito sa Leyte. Kasi isipin nyo kung wala itong bridge na to, may hirapan sila tumawid dito. Kasi prone niya sa landslide. Ayun lang po, maraming salamat sa panonood at sana po na-entertain kayo. Kami po ay naikot sa Pilipinas. Sayang lang din kung hindi ko gagawa ng kontento at hindi natin alamin ang istorya nitong Agas-Agas Bridge. Minsan lang tayo makapunta sa mga ganito lugar. Ayun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you. Peace.